Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective around this time. Uy, may happy events dito mangyayari sa buhay mo. Kasi merong babalik na nag-introspect lang to eh. Parang in hermit mode siya. Parang ginustin ka nito, babalik siya. Kaya maging masaya ng buhay mo. Maging masaya kayo together. O maging napaka-positive mo. Maging napaka-positive ng inyong buhay. At kumpleto na yung tools mo wala nang kulang sa tools mo. Kompleto na. Ano yung tools? Para pang mga, ano mo yan, mga dipinsa, mga kailanganin mo, saan? Pwedeng mission or union ninyo or sa inyong union sa pag-build yun ng strong bond. Diba? Ay, madami. Para dipinsa yan, para hindi ka na alam mo yun, yung ginagawa ng mga evil, no? Pamarusa daw nila, pamarusa. Pero wala silang karapatan na mamarusa, yung mga gumagawa ng witchcraft. Yung pamarusa daw nila, yung ganyan, pamarusa nila yan. Yung mga, yan ang term nila doon, na mamarusa daw sila. Yung nangungulam sila. Yung ganyan. Yung malabas to minsan pagka mga ganun, yung ibig sabihin yan. Na, yung nang babarang, nangungulam sila, mamarusa daw sila. Saan galing yung 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 utos na mamarusa sila sa devil. Kasi sa devil naman galing ang pangyarihan nila. Sa devil naman sila galing eh. At nagsanlain sila ng kaluluwa nila, nagbinta sila ng kaluluwa nila sa devil para lang makapamarusa daw ng alin, na mga kinainggitan nila na mga gusto nila angkinin yung sa mga taong gusto nila angkinin. Yun ang mga pinaparusahan nila. Yung mga pwedeng kaaway nila, lalo-lalo na yung mga kinainggitan nila, diba? Ganyan yan sila. Kasi sa demonyo yan sila. Pero pag namatay yan sila, impyerno na sila. Kasi hindi naman yan sila agad masil. Napapatay na nga ng God yun eh. Siya nabinta ng kaluluwa yung mga yan para lang mapagana ang mga witchcraft nila. Kompleto ng tools mo para hindi ka na mapatenga, mahalitan, maparusahan na mangkukulam. Bakit sila na mamarusa? Term nila yon sa pangungulam nila. Wala yan abiso sa God na mamarusa sila. Kaya nga pinapapatay sila ng God. Mamarusa sila, no? Sa mga kininggitan nila. Yan nga. At hindi galing sa God yung kapangyarihan nila na yan na mamarusa o manghalit o gagawa ng witchcraft. And you know, yung ginagawa nila, deceit yan para makuha nilang gusto nila. Kaya pinapapatayan sila ng God eh. Ma-deceit, manipulation. What's with the Ace of Pentacles in the first here? Ex mo. This is your ex na mag-take na action. Kaya pala babalik siya. Hindi niya nagawa na mag-offer sa'yo ng huge offer. This is your ex na
mag-start na siya na kontakin ka, na tuloy-tuloy na, yan. At lalo na kompleto na yung tools mo. Hindi ibig sabihin na magkukulam ka, ha? Hindi ibig sabihin na gumagawa ka ng witchcraft dito. For clarification, the magician here. Oh, di ba? Hindi ka na mapatingga. Di ba? Oh, Justice Universe, hindi ka na mapatingga. Hindi ka na ma-control. Hindi ka na mapatingga ng mga gumagawa ng witchcraft. Kasi yung mga nagpapatingga na yung mga witches and wizards, warlocks. Yan ang mga napapastagnan. Kaya nila napapastagnan yung ano. Mga gumagawa ng witchcraft yan. Pero meron din sagad na para mapastagnant at para ma-bind yung mga alagad ng dilim na yan. Yun ay mga chosen one, number 1 yan. Na yung mission ng chosen one ay patayin, hindi lang basta i-bind nila, i-chain yung mga alagad ng dilim ng mga witches, wizards, warlocks na yan. No? Kundi, ang mission ng mga chosen one talaga, patayin ang mga mangkukulam, mambabarang. Ang mga gumagawa ng witchcraft, sorcery, black magic. Yan ang mission, number 1, ang mission ng chosen one. Dahil inuutos nga ng God yan. Napatayin nga yan sila sa Exodus 22:18. Yung mga witches, wizards, warlocks, evil magicians. Dahil sila ay salot dito sa mundo. Sila ay namiminsala. Yan ang tinatawag na salot. Yung mga mangkukulam, mambabarang, witches, wizards, warlocks. Pero yung mga nagbago na, tumigil na talaga na nag-decide na sila na hindi na sila gagawa ng witchcraft, hindi na sila matawag ng witches, di ba? Wizards, warlocks. Hindi na sila witch, hindi na sila wizard, hindi na sila matawag na ganun. Para sa akin, tama ba yun? Pagka, ko lang, pa-clarify ko sa guide ko, no? Kung tumigil na sa paggawa ng witchcraft yung isang tao, o pangungulam, hindi na siya, na forever na hindi nagagawa ng pangungulam, hindi na siya matawag na witch o wizard or warlock. Ganun. Ay, hindi pa rin. Witch pa rin daw siya. Witch pa rin daw. Kasi gumawa siya ng witchcraft. So, witch pa rin siya. Mukhang kailangan siyang, minditahan ng 1,000 beses. Ano yung gagawin dun para matanggal yung pagiging witch niya? Para totally matanggal yung pagiging witch niya, pagbalik loob sa God, enough na ba yun? At tumigil na sa paggagawa ng witchcraft, sabagay na tumigil na, magbalik loob sa God at maghingi ng kapatawaran. Mawala na ba yung pagiging witch niya? Let's see, Oo. Pag tumigil na sa gawa ng witchcraft at bumalik loob sa God at manghingi ng kapatawaran, mawala na yung pagiging witch na. Yan. Diba? Out of White City, kaya malaga din talaga na aminin yung pagkakamali. Yan. Na nagkasala ka. Pero yung mga yung mga gumagawa ng witchcraft, gawa ng witchcraft, wala. Yan masave yan. Pwede pa ba masave yung mga nanghihingi na ng kapatawaran? At bago na, at yun natin malaman. At bumalik loob sa God, yung tunay na humingi ng kapatawaran sa God, kasi makita mo yun pagka tunay na nagsisi siya, humingi ng kapatawaran sa God, hindi na siya ulit May pag-asa pa ba siyang masave? Oo, may pag-asa pa silang masave. Pero yung mga nagbenta ng kaluluwa at nagsanla ng kaluluwa nila na mga gumawa ng witchcraft, pwede pa ba masave yung pag nabago sila? Ay, hindi na. Kasi meron ding mga witch na tinatawag, yung mga pabato-bato lang ng palipadahangin, yung hindi nabinta ng kaluluwa ba? Mga gayo-gayuma lang, hindi ka naman nabinta ng kaluluwa nun pero pagka, kung sige mo gawa yan, hindi ka nagbago agad,
may impyerno ka pa rin. Diba? Witch nga eh, pinapapatay nga ng God yun eh. Pero, hindi natin malaman kasi napapagay din ako sa kanila. Uy! Ikaw ay bumaba. Batang maligalig. Tignan mo. At may ginagawa ko. Kaitaan nyo para alam nyo din, no? Kasi paano ba naman masave ang nabinta? Kasi syempre bininta na yung kumbaga binargi niya ang kanyang kaluluwa. Pero yung mga hindi nagbenta ng kaluluwa na kunwari gumawa ng mga agayuma, gano'n, no? Kasi there are temptations sa mga gano'n. Kaya malaga din talaga hindi ka magbenta ng kaluluwa o magsanlay. O kaya ay gumawa ka ng mga tigalpo. Pagpalipad ng hangin, hindi basta-basta maano yun, matutunan yung mga ganyan. Mga ano na yung mga master, yung mga expert na yun sa witchcraft, yung walang papalipad ng hangin eh. Basta mga, yun daw yun eh. Yung mga tigalpo, mga orasyon lang, mga tigalpo, mga ganyan. Pag nagbago ka at nagsisi at hindi ka na ulit-ulit, nanghingi ng kapatawaran sa God, at bumalik loob sa God, no? Sisi ka, o kaya yung mga ritual na pampaswerte, mga ganyan lang na hindi mo kailangan na ibenta yung kaluluwa mo ba? Hindi mo kailangan isanlay yung kaluluwa mo, hindi kagaya ng pangulam na kailangan mo isanlay yung kaluluwa mo, ibenta yung kaluluwa mo. At yung mga pagsumo ng devil na yung may ginagawa yan silang ritual eh, para makasumo sila ng devil at sinasabi nila na ibenta nila yung kaluluwa nila. No? Binibinta nila yung kaluluwa nila, ibigay lang yung kahilingan nila o kaya sinasanla nila yung kaluluwa nila, as in ganun talaga yung sinasabi nila sa devil. Yun na talaga yung mga hindi na talaga masig kahit magbago pa sila kasi nabinta na nila eh, kaya malaga din talaga hindi ka magbinta, hindi ka magsala ng kaluluwa mo, di ba? Yung mga hindi pa nagbinta, hindi nagbinta ng kaluluwa kahit gumawa ng mga tigalpo, mga pampaswerte na ritual, may pag-asa pa masay, magbago lang, di ba? That's a good news. Good news talaga yan. Kaso lang, bad news din talaga sa mga nagbinta at nagsanla. Isipin mo, binta, sanla. Oh, wala na talaga yun. Kasi bininta mo na, sinanla mo na yung kaluluwa mo eh. Ano yun? Ginawa mong, pantinda. Yung kaluluwa ko. Binargin ang kaluluwa. Tell your ex to me. Tararan, tarararara. Tararan, tarararara, tarara. So, more information. Wala na, hopeless na talaga yan yung mga nagbinta at nagsanla ng kaluluwa. At yun ang katotohanan eh. Ba't kasi sila nagbinta ng kaluluwa nila at nagsanla? Para makuha nila ang gusto nila. Wala na daw kahit magbago sila. Ba't bininta kasi? Meron kasi mga gumagawa ng ganyan. Hindi naman siguro ganun kadami. Kunti lang siguro sila. Ang talino nila, no? Pinintan ng kaluluwa nila. Ang talino talaga, kabaliktaran. Maasaran sila sa tao niya. Yung mga nagbintan ng sanla. So, Queen of Wands and Reverse. Ay, wala na ng kumpiyansa sa sarili niya. Itong mga witches na ito, wala na sila ng kumpiyansa sa sarili nila. Wala na sila ng confidence. Wala na sila ng positivity. Bakit kaya? Kasi magician na yung energy mo. Powerful. Or may kumpleto na yung tools mo. Hindi ibig sabihin na witch ka. Kompleto na yung tools mo. Ibig sabihin na kompleto ang tools. Kompleto na yung pinagdaanan na hardships, challenges. Ganon. Oo, yan ang kompleto ng tools. Kompleto na yung pinagdaanan na hardships and challenges.
Akala nyo pag sa side ng Diyos, may mission sa Diyos, madali ang path. Pag may mga mission at may destiny, dumadaan yun sa preparation. Yung hardships and challenges na pagdadaanan yan, yun ay preparation. O kaya ay mga, sabihin na natin challenges na dapat overcome, matapos, mapagdaanan. Kailangan pagdaanan yun. Ganun, pag sa side ka ng God. Pero, sa side ka ng God, malaki ang chance talaga na, lalo kung may mission ka sa God, at malaki talagang chance na masave ka. Unlike sa yung galing sa devil, ang kanilang mission ay impyerno sila. Diba? Kagaya niya, nagbinta ng kaluluwa nila. Isa lang ang kaluluwa nila, wala nang chance. Kahit magbago sila, wala nang chance para ma-save sila. City, pasensya na at kumakanta ko. So, ano pa? Ten of Pentacles and reverse and Four of Pentacles. Ito yung mga ito yung emotional sa'yo na hindi kompleto at hindi kompleto ang buhay niya without you. Kinikip ka niya. Maaaring yan na yung person mo or ibang person yan na mag-reach out sa'yo. Or pwedeng kung hindi mo nag-reach out kasi may nagdo-drawing dito sa Page of Cups. Pero may inspiration ka niya sa pagdo-drawing niya, pagpipainting niya. O dino-drawing, ano ba yan? Pinipaint ka ba niya? Emotional siya ba napipaint na mukha mo? Oo. Ay, oo. Mukhang dalawa kayo na magkasama, napipaint siya. Pinipaint niya yung mukha mo o kasama siya, ganun. Oh my God. Emotional siya. Na-in-love siya sa'yo, ganun. In-love siya sa'yo. Emotional siya habang napipaint na mukha mo daw. Ano yun, in love habang kasi in love kasi emotional so ano yung emotion na ramdaman niya? Love? In love? Yes. O diba, clarified by Six of Cups. Kanina pa ito Six of Cups and Six of Cups ito yung clarification ito. In love siya sa'yo. Ay. Mahilig na mag-painting yan. Hobby niya ba yan? Hindi. Minsan lang siguro nagpipainting. Pag inspired siya. Ikaw yung inspiration niya siguro. Baka. Kasi pinapaint ka niya Painter siya. Ano ba yung hanap buhay niyan? Pagpipainting? Hindi. Ay, oo. Nagpipaint siya. Nagpipainting siya. Yan ang hanap buhay niya daw. Baka sideline niya. Isa sa hanap buhay niya. Pagpipainting. Mahal kaya ang painting. Binibenta pa ngayon sa alam ko sa auction. Ino-auction yan. Mga painting. Mahal yan. Yung iba pa nga, million yan. Diba? And gusto niya talaga magkaroon ng stability sa inyo. Gusto ka niya mapangasawa, maging partner. Yan ang pangarap niya, dinidesire niya maging partner ka. Hindi na makapanugod to kasi you're strong. Hindi na makapanugod yung mga nagsusumon ng mga evil forces or mga evil spirit o evil entities.
hindi na makapang-atake yung sinusumunan nila, yung mga sinisent nila, mga evil forces. Paano sa Diyos yan? Akala nila may authority sila kasi nakapagsuumon sila ng devil, demons, evil spirit. Wala silang authority from God. Ang kapalit nun, nung nakapagsuumon sila ng mga evil spirits, demons, devil, kaluluwa nila kasi binintan nila yung kaluluwa nila at sinanla nila kaya nakapagsuumon sila. Malaman nyo pagka may nagsusumon sa inyo kasi uungol yung mga aso. Sabi dito, kaya ako nainis. Wala, sunod-sunod yung ungol ng mga aso dito eh. Sabi nanay, kanina lang, kagabi ang ingay ng mga aso. Hindi kasi ako kapo nakapausok eh. Akala niya ko hindi uungol yung mga aso. Kung makapausok siya, nagsusumon yung mga alagad ng dilim. Nagsumon sila ng mga pinagbintahan nila ng kaluluwa nila at pinagsanlaan ng kaluluwa nila. Sabihin siguro nila lubos-lubosin na natin to. Kasi sa kabilang buhay, wala na din naman yan ang mga nakapagsumon. Klarong-klaro na nakapagsumon yan ang mga ganyan. Kasi nabinta, nagsanla sila ng kaluluwa nila. Kapalit na yung kaluluwa nila. Yan ang example. Yan. Atakihin natin yung alagad ng Diyos. At tayo ay in-expose. Mag-retaliate tayo. Sabihin siguro. Ay, nako. Ganun talaga pag sa inyo ng Diyos. Ikaw talaga atakihin, iba-ibang atake yung ma-experience mo. Pero matatapos din yan. Mahabang panahon lang talaga kasi yung dumadaan ka sa preparation. Ganun talaga yun. Yung mga hindi inaatake ng mga alagad, sa kadiliman, mga alagad ng dilim, mga gumagawa din yan ng ganyan. Mga din yan, mga alagad ng mga kadalasan ang bibinta din ng kaluluwa nila tang sanla. Ganun yan. Kaya hindi sila atakihin kasi sa kadiliman na nga sila Paano sila atakihin ng kadiliman? At nagbinta at nagsanla sila ng kaluluwa nila, makuha na yung kaluluwa nila afterlife. So parang binibigay na sa kanila lahat ng devil ng magandang buhay pa nga dito Kasi sa kabilang buhay niyan, wala na, impyerno na yan sila. Yung mga nagbinta lang at nagsanla ng kaluluwa nila, nagaling sa devil yung mga nila. Kadalasan niya nagnanakaw pa sila ng luck ng iba, fortune ng iba, or even destiny ng iba gusto nila nakawin. Ganon. The sun. And merong hiwalay sa'yo na mag-take ng action. You're in separation right now, na-brave siya na mag-take na action. Meron siyang ibibigay, mag-invest. Ano invest niya sa'yo? 8 of Pentacles. Ay. Dito, ano ba to? Past person ba itong hiwalay dito? Meron ka ding past person dito na hiwalay kayo tapos pa-cloud. Meron siyang ibibigay sa'yo. Mga atake siya. Halagad ng dilim to. Na deceitful to. Evil to. Demonic ang ginagawa niya. Gusto kanyang pa-clouded din yung isipan mo, yung judgment mo. Para hindi magtuloy-tuloy yung mga ginagawa mo o yung pag-effort mo sa person mo para hindi tuloy-tuloy yung pag-effort ng person mo sa pag-effort niyo sa isa't isa. Kung ano man yung gusto niyong pigilan dito, may ito. Yun pala ibibigay niya. Yan. And then, destruction. May gusto siyang i-destroy. Para maging single ka, relationship. Kung in a relationship ka ngayon, or meron ka kakonect,
Gusto niya sirain yun, destroy niya, paklawdo din yung judgment mo para mahinto na yung pag-i-effort ninyo ng kakonek mo, karelasyon mo. Para masira na, para mag-end na, para maging single ka na daw. Para mag-isa ka na lang. Bakit? Gagawa pa siya ng deceit. Gusto niya new beginning with you. Ba't pa siya magawa ng ganyan? Hindi ka na i-pursue. Makipag-usap siya sa'yo para swertihin siya na makatuluyan ka pero mali yung ginagawa niya. Bakit ka pa niya atakihin ng ganyan? Kasi malungkot siya without you. Yan. Ay balap niya mag-take ng action dito. At makasama ka. Kung nag-take na lang ng action yan, hindi na kailangan ng witchcraft. Kontakin ka na lang niya. Ay, magsama na tayo. Tara na. Sumama ka na sa akin. Kukunin na kita. Sabi niya siguro. Hindi mas, mapadali na makasama ka niya. Di ba? Kaysa naman, gagawa pa siya ng mga deceit. May manipula lang siya ng devil. Seven of Swords. Gusto ka niya nakawin. Five of Swords. Alam niya may option ka, may papipilian ka. Para hindi ka naman laban. Laban. Para hindi ka na superior sa kanya. Kasi alam niyang guarded ka. Kasi tingin niya guarded ka. Para gusto mong mag-travel papunta sa kanya. Mga ganun. Para hindi ka na maging defensive. Para gusto mong makasama siya. Para ma-obsess ka sa kanya. With the devil here. Manipulated yung isipan mo. Ma-obsess ka sa kanya. Na siya ang gusto mong makasama, mapakasawa, makapiling, bumuo ng pamilya. Siya ang maging wish fulfillment mo. Nagawa pa siya ng deceit. Hindi na kailangan ng ganyan eh. Para magtagumpay daw siya. Hindi na kailangan ng ganyan. Kung pinorso ka na lang yan, di ba? Diretso. Hindi, nagsama na kayo. Ano komento? Ano suggestion niyo? Di ba, mas better yung direct ka niya kaysa daan pa niya sa mga deceit niya, manipulahin yung isip mo. Pa-control yung ginagawa niya. Mas magandang makasama yung tao na hindi manipulated ang utak, walang gayuma, na may free will para masaya. Kasi yung tao na may gayuma, nagiging iba yung personality niya. Hindi na siya yung dating siya. Tinanggalan na siya ng free will. Kontrolado na siya para siyang puppet ng gayuma. Para hindi mo reject yung offer niya. Nag-overthink lang yan. Kaya ganyan ang utak niya. Gusto ko niya mapangasawa. Maging empress niya. Gusto ko niya mapangasawa. Si High Priestess. Para hindi ka maglagay ng boundary para hindi mo siya ikataw sa buhay mo, para hindi ka maging cold sa kanya. Kaya gumagawa siya ng psychic intrusion sa'yo. Yan ang gagawin niya, psychic intrusion. Hindi pala love the lovers.
Kaya pa clouded din yung isip mo through psychic intrusion. So, hindi to witchcraft yung gagawin niya dito. Manipulahin niya ng psychic intrusion. Alam yung psychic intrusion. Nagagawa ng mga psychic yun, hindi ko alam kung paano yun eh. Pero mali pa rin yun. Manipulation yun eh. Parang tinanggalan ka din ng free will yan. Psychic intrusion. Kaya psychic intrusion kasi psychic ang gumagawa ng mga ganun. Ang magsasensya ng psychic intrusion sa'yo, yun pala yung atake niya. Para maghiwalay kayo nung kung may karelasyon kang iba o connect para hindi na magtuloy-tuloy connection yun yung ibang person. Para mahinto na. Matagal na yan. Para mag-succeed yung person na yun. Para psychic intrusion. Para lalayuan mo na yung isa, yung third party. Are we? So, yan, ito na lamang for collective reading.